may drug addict tayo na presidente. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Ako ni Marcos niyan. I think it's the fentanyl. So another Rodrigo Duterte content na naman tayo kasi nakikita ko talaga dyan sa inyo. Mahal na mahal nyo pa rin tong mokong na to kahit na nagsisinungaling na harap-harapan. Ngayon, maawa na kayo rito. Pagpahingahin nyo na si Tatang kasi mukhang talagang yung kanyang, naapektuhan na siya ng mga tinetake niya. Maganda siguro panoorin na lang natin to. Wow! Ito si Digong kapag naka-fentanyl. Ang pobreng Pilipino. Inyo, wala akong tiwala sa inyo. Alam mo, make sense yun kasi sobrang iba ng behavior niya kapag parang wala. Di ba? Parang kalmado lang. Pero pag dyan, parang giyang na giyang talaga yung parang gustong manakit. Ayoko yung ganun. Ito naman si Digong, dapat walang amats. May gabi kaninyong tanan. May gabi kaninyong tanan. Ito ulit si Digong Mabait, kapag no? naka-fentanyl. Mr. President, kinikitoy mo yung Pilipino. Huwag mong gawin dyan, huwag mong ituluyan kaya magkagulo. Oo nga, no, sobrang war freak niya kapag, pag nakagamit ng ganyan. Siguro yan yung effect sa kanya kasi numbing yung effect niyan, wala kang mararamdamang sakit. So siguro doon niya nailalabas yung gigil niya. Panoorin niyo yung unang video, 'di ba sa intro nito may pinarinig ako sa inyo. Ganon kasi yung ano niya yung parang effect niya. Tuloy natin. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ito siya kapag walang amats. Pero si Bongbong, maayong tao. Oo nga, no. Parang yung speech niya nung huli, no. Ang galing naman ng gumawa nito. Ako, okay lang. Si Marcos karon. Ayan sa Chacha. Maganda. Suportahan ko yung Chacha. Oh, hindi At totoo I am yan. comfortable supporting the president. Ito ulit si Digong kapag Ayan. naka-fentanyl. There's nothing wrong with the Constitution right now. Ito siya, O, diba? Huwag niyong ibahin yon yung gigil na gigil siya. Siguro kaya merong abrupt na change sa kanyang pag-uugali. It's because of the things that he is taking. Retire na po. Tumigil na kayo. Umuwi na lang kayo sa bahay. Matulog na lang kayo. Kaysa ganyan po na nagkakalat kayo dito sa Pilipinas. Tama na po. Hayaan niyo na po yung mga ibang mahuhusay na politiko na humalili sa mga naiwanan nyo. Kayo, top na talaga. Tuloy natin. kapag walang amats. Changes in the Constitution, I am for it. Walay problema. Kaya Mabait. Pag walang amats, mabait. sa mga rally, di mo alam kung sino ang sisipot. Si Digong na naka-fentanyl, Ang inapigilan mo yung kalukuhan na yan. o si Digong na Tangin na magka-problema ka talaga sa akin. Bakit mo putang ina? parang pareho lang. Halos araw-araw akong naglalabas ng expose kay Duterte regarding doon sa mga baliktaran niyang sinasabi, mga mali-maling pahayag at mga bintang niya sa mga opisyal ng ating gobyerno. Ngayon po, ginagawa ko po ito kasi nakikita ko talaga sobrang lala na po ng kanyang ginagawa. And gusto ko po sana, lalong-lalo na ngayong darating na eleksyon, iwasan nyo na pong iboto tong tao na to. Siguro naman maliwanag naman yung messaging ko rito na eto yung pinupunto ko sa mga nanonood sa akin dito. I mean, kung aabot ko kunyari ng 5K views, tapos 5,000 tao yung nakaboto, yung nakapanood, may 5,000 boto na mawawala dito sa tao na to. Kasi nakita nyo naman kung paano siya magsalita. Mali-mali na yung sinasabi niya at saka papalit-palit. Kasi wala na siyang pakialam kasi kung magsabi siya ng totoo. Ang importante sa kanya ay yung gustong marinig ng mga tao sa paligid niya. Kumbaga, siguro, Duterte, maawa ka na sa sarili mo. Itigil mo na yan. Tigil mo na yan. At hayaan mo nang yung gobyerno umandar ng sarili niya. May next election pa naman, which is hindi ka na dapat kasali doon. Kasi nga, dapat mag-retire ka na at kita mo mga pinagagawa mo. O yun lang naman yung sa akin for today mga kamatis, mga kaibigan. Gege mga lods.